Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo ng salita ng Diyos sa buong mundo, para ipahayag ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao. At ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Espiritu at Diyos na siyang amang espiritual na lumikha sa ating mga tao na siyang nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan. At sinabi ni Jesus na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo at hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Sa araw na to, ang topic ko ay Warning, Bongbong Marcos, magtrabaho ka, huwag kang inutil. Dito sa mundo nating ginagalawan, gusto kong ibahagi sa inyo na may dalawang klase ng espiritu na naglalaban. Ang labanan na dito sa ating mundo ay Armageddon. Pag sinabing Armageddon, ang labanan ay espiritong mabubuti laban sa espiritong masasama. At bilang Pangulo, tulad mo Bongbong Marcos, may sinumpaan ka na sa Diyos ka lang dapat maglilingkod, at yung mga tao sa ating bansa ay pangangalagaan mo. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo ng puso mo'y wala sa kanya, kundi nasa panig ng demonyong si Satanas. Gusto kong ibahagi sa iyo ang totoong kasaysayan ng ating bansa para maliwanagan ka kung bakit ko sinasabi na kailangan mong magtrabaho, maglingkod sa Diyos at hindi sa mga kampo ng kadiliman na silang nanakop sa ating bansa na naghasik ng kahirapan. Bilang isang sinugo ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, ibabahagi ko rin sa inyo ang patungkol sa kasaysayan ng ating bansa para mas maliwanagan kayo at makita nyo ang katotohanan. Noong unang panahon, ang ating bansa ay naging tanyag at naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan. At ang tuong pangalan ng ating bansa ay hindi Pilipinas kundi Maharlika. Maraming mga taga-iba't ibang nasyon, nakalapit nasyon tayo, ang pumupunta noon sa atin para makipagpalit kalakal at barter ang tawag sa pakikipagpalit kalakal. At sa paglipas ng panahon, napadpad ang isang lalaki na nagngangalang Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko at ng rebulto ng Santo Niño. Sinabi ni Jesus na mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw at marami silang ililigaw ng landas. Honestly, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol at inalipin ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II, kung kaya ang pangalang Maharlika ay binura ng mga Espanyol at pinalitan ng pangalang Pilipinas na isinunod sa pangalan ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II na siyang protektor ng relihiyon ng Romano-Katoliko. At sa paglipas ng panahon, naglaban ang Amerika at ang Espanya at napagkasundaan sa Treaty of Paris, sa Paris, na ang maghahari sa ating bansa ay ang Amerika. Kung kaya ipinagbenta tayo ng mga Espanyol sa mga Amerikano. Ito yung nasasaad sa kasaysayan na naganap din sa nakaraang panahon. At sinakop din tayo ng mga Amerikano. Ngayon sa mundo nating ginagalawan, ngayong millennial times na, nagkakagulo nga ang mga bawat bansa, naglalaban-laban dahil nga narito na tayo sa huling panahon. Ipinahayag sa akin ng banal na spirito na ang mga Roman Catholic leaders na nanakop sa ating bansa, na gawa ng kanilang relihiyon kaya tayo sinakop ng mga Espanyol. So sinakop tayo ng mga bulaang propeta at sinikilang kalay at kapayapaan sa ating bansa. Sinakop tayo ng mga Amerikano at magpas hanggang ngayon ang mga Amerikano at ang mga Roman Catholic leaders ay mga
pakialamero sa politika sa ating bansa. Honestly, bilang isang spiritual warrior na tinawag ng Espiritu Santo na magsalita patungkol sa kanya at pagpahayag ng katotohanan, ang mga kampo ng kadiliman na napadpad sa ating bansa ay ang mga Roman Catholic na propeta ng relihiyon ng Romano Katoliko. Sila yung mga bula ang propeta, mga kampon sila ng kadiliman kung kaya nila sinakop ang ating bansa at nagasik sila ng kahirapan. At hinikayat nila ang mga tao na sumamba sa mga rebolto, santo-santo na Diyos-Diyosan. Honestly, walang idinulot na kabutihan ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ng mga Espanyol dahil inalipin tayo ng mga kampo ng kadiliman. Inalipin din tayo ng mga Amerikano. So, anong mabuting idinulot ng mga Roman Catholic leaders at American leaders sa ating bansa? Ngayon, si Bongbong Marcos, as a leader, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na hindi ka nagtatrabaho dahil inutil ka. Dahil mas kumakampi ka sa masasamang tao na silang mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa. At ngayon nga, ang layunin ng Amerika ay paglabanin ng China at ang ating bansa. Kung tatandaan nyo, sinakop na tayo ng mga Amerikano. Noong pinasabog ng mga Hapon ang Pearl Harbor sa Hawaii noong 1941, ang mga demonyong Amerikano, sina Douglas MacArthur, pumunta yan sa ating bansa para linlangin yung ating mga ninuno. At hinikayat ng mga Amerikano ang mga Hapon na pumunta sa ating bansa kung kaya ginawang battlefield ng Amerika ang ating bansa para palabanin sa mga Hapon. At yung mga tao sa ating bansa ang siyang ginawang pain ng mga Hapon, ng mga Amerikano para palabanin sa Hapon. At ang ating bansa ang nadurog noong World War II. Sinakop tayo ng mga Amerikano, inalipin tayo ng mga Amerikano, ginawa tayong pain ng mga Amerikano sa mga Hapon. Anong kabutihan ang ginawa ng Amerika? Tapos itong hudas nating Pangulo na si Bongbong Marcos na inutil, mas kumakampi pa sa masasama. Honest lang, labanan dito sa mundo ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa espiritong masasama. Silang mga kampo ng kadiliman. At sa Ephesians chapter 6 verse 12, nasasaad dito, sinasabi na, "For we wrestle not against flesh and blood, but against the power, against the principalities, against the rulers of the darkness in this world, and against the spiritual wickedness in high places." Sa Ephesians chapter 5 verse 11, nasasaad dito, "Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them." At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya para magpahayag ng katotohanan at ng ebanghelyo sa buong mundo, para ipahayag ng Espiritu Santo lang nag-iisang Diyos na makapangyarihan, na siyang may gawa ng langit at lupa, na siyang may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan, ang mission ko ay ipahayag kung sino yung mga kampo ng kadiliman, silang mga demonyo, na naghahasik ng kahirapan. Honestly, ang Roman Catholic leaders at American leaders ay mga kampo ng kadiliman na napadpad sa ating bansa, na silang mga nasa panig ng demonyong si Satanas, na silang sumikil ng kalayan at kapayapaan sa ating bansa. Honestly, walang sino mang tao na nakahihigit sa Espiritu Santo na siyang Diyos na makapangyarihan. At walang sino mang taong makakapanlin lang sa Espiritu Santo, dahil bawat katawan nating mga tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. At ang Espiritu Santo rin ang siyang may kontrol kung anong nagaganap ngayon sa ating mundo. Honestly, maraming mga taong naging tampalasan na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Itong mga nagaganap na natural disaster sa ating mundo ngayon, honestly, galit na ang Espiritu Santo sa mga tao na lumalapastangan sa Kanya. Pero yung mga tao na nanatiling totoo sa kanilang sarili, naglalakbay sa Espiritu at katotohanan, sila yung mga mananampalataya na nasa panig ni Jesus. At yung mga tao na sumasamba sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan na dinala ng Romano Katoliko, ng relihiyong Romano Katoliko nitong si Ferdinand Magellan at ng mga Espanyol, mga kampon kayong lahat ng kadiliman.
Hindi kayo maliligtas ng rebulto, santo-santo na Diyos-Diyosan nyo. At itong si Bongbong Marcos, tatandaan mo na hindi ka maluluklok na maging pangulo dyan sa ating bansa kung hindi ka iniluklok ng mga tao. Ang taong bayan ang bumoto sa'yo para maging pangulo ka. Pero tatandaan mo na pinahiram ka lang ng pagkakataon para mamuno sa ating bansa. At maraming mga tao ngayon ang hindi nagiging masaya sa iyong pamumuno dahil sa halip na ang mga tao sa sarili mong bansa na nagluklok sa iyo ang iyong sundin at tulungan, ang ginagawa mong gunggong ka, Bongbong Marcos. Alam to ng Holy Spirit kung nung ginagawa mo, Bongbong Marcos, wala kang itatago sa Holy Spirit dahil ang Holy Spirit ay may gawa ng buhay mo. Mas kumakampi ka sa mga demonyo, sa masasamang tao na silang mga kampo ng kadiliman. Kaya ikaw, nagpaampun ka na sa mga demonyo na silang nasa panig ng demonyong si Satanas. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa mundo ay Armageddon na. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, ang mission ko ay gisingin ang diwa ng bawat tao sa ating bansa. Natanggapin niyo ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na sagradong tahanan ng Espiritu Santo ang inyong katawan. At ang Espiritu Santo, ang Diyos na makapangyarihan, ang siyang lumalang ng langit at lupa. Ang Espiritu ng katotohanan, Espiritu ng katarungan, na siyang maghuhukom sa bawat kaluluwa ng bawat tao. Ako, bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, ang mission ko ay sumunod sa kautusan ng Espiritu Santo na magbinyag sa pangalan ng Espiritu Santo, na ipahayag ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual na siyang Diyos Ama na makapangyarihan na nagsugo kay Jesus. Honestly, si Jesus ay Mesiya. At walang sino mang tao na makakapasok ang kaluluwa sa langit kung hindi ka muling ipinanganak sa Espiritu at kung hindi mo tinanggap ang Espiritu Santo kay Jesus. Ang mga tao na sumasamba sa mga rebulto, santo-santo, Diyos-Diyosan, at iniidolo yung mga pare dito sa lupa, ang kanilang amang spiritual, honestly, nasa panig kayo ng demonyong si Satanas. Hindi nalulugod ang Espiritu Santo na tawagin yung Father ang mga pare. Hindi nalulugod ang Espiritu Santo na nanasa inyong katawan na sumamba kayo sa rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Dahil ang Espiritu Santo ang siyang may pag-aari ng buhay nating mga tao ay ang siyang nagbibigay ng buhay sa atin kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo. Sinabi ni Jesus, templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Ang katotohanan, ang katawan na walang espiritu ay patay. Kaya sinabi ni Jesus, honor God with your body. Ngayon, sa politika sa ating bansa, dahil itong ating Pangulo ay gunggong, inutil, hindi niya ginagampanan yung obligasyon niya na sinumpaan niya sa Diyos na mas maglakbay siya sa spirito at katotohanan, pahalagahan niya ang kaluluwa ng kanyang kapwa. Honestly, si Bongbong Marcos, kung hindi ka magre-repent at hindi ka magre-resign, darating ang araw, dudukdukin ka ng taong bayan. Mismo ang taong bayan ang pupunta dyan sa Malacanang at dudumugin ka. Bawat katawan ng tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Ang bawat tao na winawalang hiya mo, Bongbong Marcos, 10 ng iyong kasamahan ng mga demonyo, ng mga dilawan, yung American leaders at Roman Catholic leaders, kayong mga dilawan, pati ikaw Bongbong Marcos, sina Juan Ponce Enrile, mananagot kayong lahat sa Espiritu Santo. Yung inyong kayabangan, kahambugan, kataasan, magwawakas yan. Dahil ang may hawak ng buhay niyong lahat ay ang Espiritu Santo rin. Ako, tagapagsalita ng Espiritu Santo na sinugo ng Espiritu Santo para magpahayag ng Ebanghelyo sa buong mundo. Ng Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan, ang siyang may lalang ng langit at lupa, ay ang siyang maghuhukom sa bawat kaluluwa ng bawat tao. Ako, hindi ako nagsasalita patungkol sa sarili ko. Nagsasalita ako patungkol sa Espiritu Santo
At patungkol din kay Jesus, para ipahayag na si Jesus ay Mesiya at anak ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang totoong amang espiritual at Diyos na may pag-aari ng buhay nating mga tao. At honestly, narito na tayo sa uling panahon. Ang China, honestly, kaya yan ganyan, binabaha ang kanilang bansa. Honestly, nasasaad sa banal na kasulatan, sinabi ito ng Panginoon, huwag kang magnanakaw. Huwag mong aariin ang di mo pag-aari. Yang Scarborough na inaangkin ng China, nasa parte yan ng bansa natin na siyang lupang hinirang ng Espiritu Santo. Honestly, ang pangalang Maharlika muli ang ipapanganak. Honestly, nung si Tatay Digong ay Pangulo pa, sinabi niya, tama talaga si Marcos, which is yung tatay ni Bongbong Marcos, hindi si Marcos na si Bongbong na Pangulo natin ngayon, yung tatay niya. Sinabi ni Tatay Digong na tama talaga si Marcos, kailangan nang ibalik ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo dun sa mga kampon ng kadiliman na silang nanakop sa ating bansa. Para makalaya na tayo na huwag maging colonize ng Amerika at para huwag na rin tayong maging alipin pa ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko. Honestly, yung simbahan ng Romano Katoliko, kailangan nyo nang durugin yan. Hindi nalulugod ang Espiritu Santo dyan sa simbahan ng Romano Katoliko na dinala ng reliyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan. Kasuklam-suklam yan at wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo. Dalang sinasamba nyo ay ang mga ribolto, santo-santo na Diyos-Diyos at ang inyong iniidolo at kinikilala nyo na inyong amang espiritual ay ang mga pare. Honestly, walang pare na nakahihigit sa Espiritu Santo. Dahil maging ang katawan ng mga pare ay templo rin ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng buhay ng bawat tao. Hindi nakahihigit ang mga pari sa Espiritu Santo kanino man. Kaya nasasaad din sa banal na kasulatan sa Matthew 23 verse 9, do not call anyone father here on earth, for there is only one Father and He is in heaven. Honestly, ang ibig ipahiwatig dito sa talata na to, ipinagbabawal ng Diyos Ama na tawagin mo ang sino mang tao dito sa lupa na siyang iyong amang espiritual. Dahil isa lang ang amang espiritual at iyon ay ang amang espiritual na nasa langit. Ang amang espiritual na nasa langit ay ang Espiritu Santo lang. Na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus. Honestly, kay Jesus mo lang makakamtan ang totoong iglesia ng Diyos. Dahil kay Jesus mo tatanggapin ng Espiritu Santo para maging kapatid ka ni Jesus sa Espiritu, na ipinanganak sa Espiritu. Dahil kapag ipinanganak ka ng muli sa Espiritu, tinanggap mo ang Espiritu Santo, ang iyong amang espiritual, magiging kapatid ka ni Jesus sa Espiritu. Bago ka nang nilalang ng Diyos. Ang tao na ipinanganak sa laman, sa alabok yan nagmula. Pero ang tao na muling ipinanganak sa Espiritu, ang kanyang kaluluwa, sa langit yan nagmula. Dahil ang ating kaluluwa, Espiritu yan. Ang naging misyon ni Jesus ay hulihin ang mga naliligaw ng landas na mga kaluluwa, nakilalanin ng Espiritu Santo sa kanilang katawan na siyang amang espiritual at Diyos na may pag-aari ng kanilang buhay. At bilang isang leader, ang labanan naman dito sa mundo ay laban ng espiritual, Armageddon. Espiritong mabubuti laban sa espiritong masama. At bilang isang leader, may sinumpaan ka sa iyong nasyon, sa mga tao, sa iyong nasyon, nagagampanan mo ang pagiging isang servant ng Panginoon. Pero itong si Bongbong Marcos, hindi iyan gumaganap bilang isang servant ng Panginoon. Mas pumapanig yan sa mga demonyo na silang naghahasik ng kadiliman. Masama ang puso ni Bongbong Marcos. Nasa panig siya ng mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Honestly, si Bongbong Marcos, ang katangahan niya, dahil nga wala yung common sense at hindi naman talaga siya spiritual warrior katulad ni Tatay Digong na may pagkapahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Mismong yung naghuda sa kanyang ama na si Juan Ponce Enrile ang kinuha pa niyang Chief Legal Counsel
para sa kanyang gabinete, sa kanyang gobyerno. Nasasaad nga sa banal na kasulatan, bad company, corrupt good characters. Honestly, si Enrile, Juan Ponce Enrile, hindi iyan magandang maging advisor. Dahil si Enrile, ang puso niya ay nasa panig ng demonyo. Judas yan. Tapos kinuha mo Bongbong Marcos na maging chief legal counsel mo sa iyong gobyerno. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ikaw, Bongbong Marcos, winawarningan kita. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sa akin, dahil ang Espiritu Santo rin naman nagsasalita para sa kanya, para ipahayag ko ang katotohanan na siya yung Diyos Ama na may gawa ng buhay ko, na siyang tumawag sa akin, ay siya rin may gawa ng langit at lupa, na siyang may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. Sinasabi ko sa iyo, Bongbong Marcos, magtrabaho ka, sa Espiritu Santo ka, lang dapat magsilbi. Huwag kang magpauto sa mga Roman Catholic leaders at American leaders na silang nanakop sa ating bansa dahil sila yung mga kampo ng kadiliman. Dahil kapag nanatili kang Huda sa Espiritu Santo, talaga sinasabi ko sa iyo, Bongbong Marcos, lulubog ka, hihilahin ng Espiritu Santong pababa ang pangalan mo, at madudurog ka. Ang nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo ay binababa ng Espiritu Santo. At yung mga inaapi at winawalang hiya ng mga tao dito sa mundo, na ibinababa ang kanilang pangalan, yun yung itinataas ng Espiritu Santo. Honestly, si Tatay Digong ay isang spiritual warrior, ay pinahayag ko dito sa aklat na to. At nasa saad dito ang pangalan ni Tatay Digong. At para patotoo, ipakita ko sa inyo ang katotohanan na yung pangalan ni Tatay Digong ay naririto sa aklat na to. At itong aklat na to ay kalat na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Ang misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo ng salita ng Diyos sa buong mundo at para magpahayag din ng katotohanan. Ang pangalan ni Tatay Digong ay naririto, President Rodrigo Duterte. Honestly, yung pangalan ni Juan Ponce Enrile, naririto din. Pangalan ni Fidel Valdez Ramos, yung pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos, ni Cory Aquino, at maging ni Leni Robredo ay naririto sa aklat na to. Arito yung, para patotoo, pakita ko rin yung pangalan ng Juan Ponce Enrile. Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, yung pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos, yung pangalan ni Cory Aquino, at maging yung pangalan ni Leni Robredo. Sa aklat na to, ipinahayag ko, dahil ang labanan naman talaga ay laban ng espiritual. Espiritong mabubuti laban sa espiritong masasama. Sa aklat na to, ipinahayag ko na si Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, Cory Aquino, Leni Robredo, ay silang mga nasa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang din sa Diyos. Nasa panig sila ng mga demonyo na ang puso nila ay nasa halimaw. At si Tatay Digong at si dating late President Ferdinand Marcos ay ang siyang hero dito sa aklat na to. At itong aklat na to, kalat na sa iba't ibang panig ng mundo. At gusto ko lang ibahagi kay Bongbong Marcos at gisingin ang diwa mo na wala kang itatago sa Espiritu Santo. Nagpaampon ka sa demonyong si Satanas. Mas pumapanig ka sa masama at yung mga mabubuti na siyang nasa panig ng Diyos Ama, ng Espiritu Santo ang kinakalaban ninyo. Honestly, ang Amerika at ang China, ginugunaw na ng Espiritu Santo ang kanilang lupa. Pinarurusahan na ng Holy Spirit ang bansang China at ang maging ang bansang Amerika. Ang masasabi ko lang sa bansang Amerika, back off. Kayong mga ipokrito, huwag kayong manghimasok sa politika. Sa aming bansa dahil wala kayong dapat
maging posisyon dyan para manghimasok sa politika sa aming bansa at magmanda kung anong tama at mali. Una sa lahat, kayo yung mga demonyo at mga kampo ng kadiliman na nanakop sa aming bansa. At sa panahong ito ngayon, kung hindi titigil ang Amerika sa pakikialam sa politika sa ating bansa, lulupigin ng Espiritu Santo ang bansang Amerika. Honestly, iba kapag nagalit ang Espiritu Santo, ang Holy Spirit. Kaya niyang wasakin ang mundo. Honestly, nung nagkaroon ng COVID-19, dahil bawat katawan naman nating tao ay templo ng Espiritu Santo. Yung COVID-19, peste yan na pinadala ng Espiritu Santo sa mga tao. Milyong katao ang namatay nung nagkaroon ng COVID-19. Ngayon, nung nagkaroon ng gera, ang Ukraine at ang Russia, unti-unti na nagkakaroon ng mga kalamidad, nagkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang lugar. Then, itong Amerika at ang China nagigirian at gustong gamitin ng Amerika ang ating bansa para palabanin sa China. Ito yung nangyayari ngayon sa Amerika at China. Nagkakaroon ng mga storm sa kanilang bansa, binabaha ang kanilang bansa ng todo, inilulubog sa tubig. Ang Amerika may wildfire, may tornadoes, may mga baha din, at nagkakaroon din ng mga landslide. Honestly, ang bansang Amerika at China, kapag hindi kayo bumitaw sa pakikialam sa politika sa aming bansa, sa bansang maharlika na siyang lupang hinirang ng Diyos, lulupigin kayo. Dahil honestly, ang bansang maharlika ang siyang lupang hinirang ng Diyos. Yung pangalang Pilipinas nanggaling yan sa Judas na si Philip II, buburahin muli yan. Muling ipapanganak ang pangalang maharlika dahil yan ang lupang hinirang ng Espiritu Santo. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, ito yung mission ko. Ako, hindi ako natatakot sa sino mang tao. Dahil alam ko ng Espiritu Santo parating kong kasama. Ang Espiritu Santo nagbibigay ng buhay sa akin, ng kalakasan, na huwag akong matakot dahil ako'y parating niyang kasama. Ang Espiritu Santo nagbibigay ng buhay sa akin, ay siya rin nagbibigay ng buhay sa bawat sangkatauhan. At walang sino mang tao ang pwedeng sumira sa chosen ng Espiritu Santo. Bilang isang chosen ng Holy Spirit, wasakin mo man ang aking katawan, patayin mo man ako dito katulad ni Jesus, pinatay din ng mga pare, pinapako sa krus. Mamatay man ako dito sa mundo, ang aking kaluluwa mananatiling buhay yan, kasama yan ng Espiritu Santo. Honestly, traveler lang ako sa mundo. Ang kaluluwa ko ay hindi dito nagmula, kundi sa Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, ang amang espiritual na parati kong kasama, ay ang siyang gumagabay sa akin, na nagbibigay ng buhay sa akin para magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo. Para gisingin ang puso't isipan ng bawat tao na mag-repent na kayo. At ikaw, Bongbong Marcos, kung hindi mo magagampanan ang magtrabaho sa Holy Spirit, sa Diyos na siyang lumikha sa iyo, na nagbibigay ng buhay sa iyo para pangalagaan ang kaluluwa ng kapwa mo, at hilahin sa liwanag ang kaluluwa ng bawat kapwa mo sa ating bansa, bagkos ang ginagawa mo, inilulubog mo ang kanilang kaluluwa sa kadiliman. Kung hindi mo kayang gampanan ang trabaho na magsilbi sa Diyos Ama sa Espiritu Santo, mag-resign ka na. Dahil sinasabi ko sa iyo, Bongbong Marcos, ang pagiging Judas mo hindi lang sa mga tao na winalanghiya mo, na yung mga tinraidor mo, dahil pagkatapos kang matulungan nila na makuha yung posisyon, na nandiyan ka na sa posisyon, winalanghiya mo na yung mga tao na nagsuporta sa iyo para maging pangulo ka. Maniningil ang taong bayan at maniningil ang Espiritu Santo. At kapag naningil ang taong bayan, honestly, kung hindi ka magre-resign, Bongbong Marcos, dahil inutil ka naman, kaawa-awa ka. Mas masasaktan ka, pati ang angkan mo, yung asawa mong demonya na si Liz Araneta. Honestly,
Tapos ang kataas at kayabangan nyo. Ang makakalaban nyo ay hindi ang tao. Bayan lang. Mismo ang Espiritu Santo na may siyang Diyos na makapangyarihan na may gawa ng buhay nyo ang makakalaban nyo. Honestly, walang imposible sa Espiritu Santo. Kaya niyang lindulin ang iba't ibang lugar. Kaya niya magpadala ng storm, ng buhawi, ng mga tornadoes, magkaroon ng wildfire. Tulad nga ng sinabi ni Jesus, ang Panginoon ay narito na. Sinabi ni Jesus na ang Panginoon hindi mo siya makikita ng mata, pero may halin tulad mo na ang Panginoon ay parang hangin. Alam mo na umiiral ang hangin pero hindi mo siya makikita ng mata. Mararamdaman mo na may hangin. Ang Espiritu Santo, honestly, Espiritu yun eh. Hindi mo yung makikita ng mata. Pero ang Espiritu, ang siyang oxygen na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. At kapag wala ng Espiritu ang katawan ng tao, todas na ang mga tao. Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng buhay sa atin. Hindi ang pagkain, hindi ang pera, hindi ang posisyon, hindi ang title dito sa mundo. Honestly, ang labanan dito sa mundo ay Armageddon, spiritual battle. Si Tatay Digong is a spiritual warrior. Ipinahayag ko dito sa aklat na to na siyang sinabi rin ng Espiritu Santo sa akin. Kaya itong aklat na to, sa aklat na to, naririto yung pangalan ni Tatay Digong na siyang pinahayag ko na a chosen one as well. Alam mo, kahit hilahin mong pababa ng mga American yung leaders, ng Roman Catholic leaders, ng mga dilawan, kahit ikaw pa Bongbong Marcos, sumali ka, yung asawa mo, yung mga anak mo, magkampi-kampi kayong lahat ng mga demonyo kayong mga kampo ng kadiliman na nasa panig ni Satanas, hindi nyo kayang gibain, tibagin ang pangalan ni Tatay Digong kasi Tatay Digong is one of the chosen spiritual warrior na siyang ipinahayag ko rin dito sa aklat na to na nasa panig ng Espiritu Santo. Si Tatay Digong ay naglalakbay na may pagpapahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Kaya galit siya din sa droga ay dahil ang droga iniiga yung utak ng tao. Ginagawang zombie ang tao. Sinisira ang pamilya, ang komunidad, at maraming mga krimen gawa ng droga. Pero itong mga dilawan na mga peste, mga kampo ng kadiliman, ang Roman Catholic leaders at ang American leaders, feeling ng mga hunghang, sila yung malilinis. Pero hindi nyo kayang linlangin ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang siyang pinakabanal na Diyos Ama na nagsugo kay Jesus, ay ang may pag-aari ng buhay nating mga tao. Honestly, yung si Bongbong Marcos, patunay na inutil siyang Pangulo dahil yung mga, kung sino pa yung masasama na gumagawa ng kasamaan, hindi lang sa kanyang kapwa, kundi lalo tigit sa Espiritu Santo, ay siya pang pinapalaya ng hunghang at hudas na si Bongbong Marcos. Honestly, si Leila de Lima, marumi ang babae. Ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu na yung katawan ni itong si Leila de Lima, binaboy ni Leila de Lima sa pagiging Makati ang ari. Kumabit siya kung kani-kaninong lalaki. Yang si Leila de Lima, hindi niya naintindihan na yung kanyang katawan, templo yun ng Espiritu Santo. Sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mismo na nasa aking katawan na nagpapahayag ng katotohanan kung ano yung mga pinagagawa ni Leila de Lima. Tayong lahat ang ating kaluluwa huhusgahan sa ating base sa ating gawa, sa ating mga gawa at pananampalataya. Honestly, si Leila de Lima, hindi niya sinasamba ang Espiritu Santo sa kanyang katawan na siyang Diyos na may gawa ng buhay niya. Honestly, ang tinatawag niyang kanyang father ay ang mga pare. Kaya nung siya ay nakalabas diyan sa kulungan, panay ang pagpapasalamat ng hunghang na babae sa mga pare. Kung sino-sinong mga pare ang tinatawag niya, oh thank you Father, Father, Father. Kung sinong Father, Father ang sinasabi niya, tinatawag ng babaeng hunghang na yan. Pero honestly, yung si Leila de Lima, ang kaluluwa mo nasa kadiliman. Yung kataas at kayabangan mo, Leila de Lima, yung hinihikayat mo pa ang ICC, na ipahuhuli mo pa si Tatay Digong. Bakit sino ba ang ICC? Leaders para manghimasok sa politika sa ating bansa.
Ang ICC leaders, walang power yan sa Holy Spirit. Ang American leaders, walang power yan sa Holy Spirit. Ang Roman Catholic leaders, wala yung power sa Holy Spirit. Kayong mga dilawan, wala kayong power sa Holy Spirit. Lahat kayo yung mga ulupong. Kayo yung mga kampo ng kadiliman. Bilang ng mga araw nyo. Mag-repent na kayo. Dahil kayo yung lulupigin at dudurugin at wawasakin ng Espiritu Santo. Dahil bilang na ang araw ng inyong amang Judas na si Satanas. Dahil si Satanas ang siyang demonyo na kumakalaban at lumalapastangan sa Espiritu Santo. At kayong mga ulupong ay mga anak ni Satanas na lumalapastangan din sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang siyang Diyos na makapangyarihan ay narito na. Dahil siya yung may hawak ng ating buhay. Dahil templo ng Espiritu Santo ang bawat katawan ng tao. Kaya hinihikayat ko rin yung ibang tao na mag-repent na kayo. Magsisi na kayo at magbalik loob sa Espiritu Santo. Dahil itong mga nagaganap na sa ating mundo, yan yung mga propesiya ni Jesus. Kung anong magaganap sa huling panahon. Sinabi ni Jesus magkakaroon ng gera ang bawat nasyon, which is nangyayari ngayon yan sa ating mundo. Magkakaroon ng mga kalamidad, which is nangyayari yan sa ating mundo. Mga lindol. Nangyayari na yan sa ating mundo. Pero ang mga tao, tsaka yung sinasabi na maraming mga antikristo na magsusulputan. Honestly, ang mga bakla at tomboy, mga antikristo yan na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Pero, iniidolo pa ng mga tao dito sa mundo na ang mga bakla at tomboy ay pumaparada pa sila with pride na ang pinagalaban nila yung kanilang samahan. Pero yung mga bakla at tomboy, honestly, kabilang yan sa mga kampo ng kadiliman na sa panig ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Kung ang bakla at tomboy ay hindi magre-repent, mananatili silang mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo, kasama sila sa bubulusok ang kanilang kaluluwa sa impyerno. Narito na tayo sa huling panahon. Ito yung mensahe ng Espiritu Santo sa bawat tao dito sa mundo. Templo ng Espiritu Santo ang katawan ng bawat tao, sinabi ni Jesus. At ang tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Honestly, ang katawan na walang Espiritu ay patay. Kaya hinihikayat ko at hinihikayat din ni Jesus na mga tao ay sambahin ng Diyos sa ating katawan. Dahil ang Espiritu ng Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan ang nagbibigay ng buhay sa atin. Ito yung Gospel of God. Siya lang ang nag-iisang Espiritu at Diyos na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. Ang Espiritu Santo lang ang Alpha at Omega, ang amang espiritual na nagsugo kay Jesus. Ito yung ebanghelyo ng Diyos na gustong ibahagi ng Espiritu Santo sa buong sangkatauhan. Na si Jesus ay ang kanyang Mesiya, ng kanyang bugtong na anak na sinugo niya. At ako, yung anak niyang babae, na kinuha ng Espiritu Santo dito sa lupa para magsalita patungkol sa kanya. Honestly, maraming mga tao ang nasusura, naiinis at nagagalit sa akin sa pagiging prangka ko. Dahil yung mga tao na silang gumagawa ng mga kasamaan at kawalanghyan sa Espiritu Santo, isinasampal ko yung katotohanan kung anong klaseng tao sila meron. Anong pagkatao meron sila. Anong espiritu meron sila. At yung mga tao na yon, na mga ipokrito, sinasabihan pa nila ako na ako daw nasisiraan ng bait, naloloka, at may demonyo raw sa aking katawan. Well, honestly, ang Espiritu Santo na siyang tumawag sa akin, na siyang may gawa ng aking katawan at kaluluwa, na siyang Diyos na aking sinasamba, na siyang amang espiritual ng aking kaluluwa, na parati kong kasama ay hindi demonyo. Siya yung Diyos Ama na nagsugo kay Jesus na siyang makapangyarihan, na may gawa ng langit at lupa, na siya ring may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. Ako ay tinawag ng Espiritu Santo para magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo, kung kaya rin nagawa kong aklat na to ay sa tulong ng Espiritu Santo. At ang mission ko ay magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo. At bilang isang leader, kailangan mong magsilbi lang sa Espiritu Santo. Hindi ka dapat magsilbi
sa mga kampo ng kadiliman na nanakop sa iyong bansa. Etong si Bongbong Marcos, uto-uto ng mga Roman Catholic leaders at American leaders, uto-uto na rin ng Dilawan, ni Juan Ponce Enrile, na silang mga Hudas na nasa panig ng demonyong si Satanas sa silang mga kampo ng kadiliman. Honestly, si Tatay Digong, minumura niya ang mga Amerikano. Sinasabi niyang ipokrito. Minumura ni Tatay Digong ang mga pare dahil ang mga pare naman talaga ay mga walang common sense. Talagang stupid ang Diyos ng mga pare at walang common sense. Dahil sinasamba naman ng mga pare na kanilang Holy Father ay mismo yung Papa rin ng kanilang relihiyon. Ng Romano Katoliko, yung Papa na nasa Vaticano. At sumasamba sila sa mga rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Sa halip na dapat ang sambahin lang ay ang Espiritu Santo na nanahan sa ating katawan. Which is yun ang itinuturo ni Jesus. Honor God with your body. Itong mga pare, iniidolo nila ang sarili nila na silang tawaging Father dito sa lupa na amang espiritual. Pero honestly, hindi kayo maliligtas ng mga pare na iniidolo nyo. Dahil ang mga pare na iniidolo nyo ay mga bulaang propeta na nasa panig ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Narito na tayo sa huling panahon. Bongbong Marcos, ito yung warning ng Holy Spirit. Magtrabaho ka at huwag kang inutil. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!